Matapos questionin ang kanyang kredibilidad bilang isang health expert sa ginawang budget hearing sa Kongreso ng isang mambabatas, inamin ni Dr. Tony Leachon na nasaktan siya at kanyang pamilya na hindi siya naidepensa ni Health Secretary Ted Herbosa. Nilinaw din niyang ni isang kusing wala siyang natanggap na sweldo mula nang maupo siya bilang Special Advisor sa Department of Health ng isang buwan. Si Vin Pascua sa balita. Masama ang loob ni Dr. Tony Leachon sa kanyang naging karanasan sa naganap na budget hearing ng Department of Health sa House of Representatives kamakailan, kung saan hindi man lang siya ipinagtanggol ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa pagkwestiyon sa kanyang kakayanan upang maging Special Advisor for Non-Communicable Diseases ng Kagawaran. Sa panayam ng Responde sa radyo, inamin ni Dr. Leachon na nasaktan hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya sa pananahimik ni Secretary Herbosa at sa biglaang pagdedesisyon nito na tanggalan siya ng plantilya at sabihing voluntaryo na lamang siya. Mano man lang sabihin, dati ng 1 peso consultant siya, hindi nagpabayad dyan. Naging director ng PhilHealth, PCP President, tinawag ni President Duterte, tayong dalawa. Yeah. So, yun man lang. Hindi, kunyari, pumalag pa rin si Congressman Garin. Alam naman natin ang gusto niyan, linisin ang pangalan niya doon sa Dengback siya na nasa ombudsman na. Medyo personal yung attack kasi out of the blue, DOH hearing. Or kaya, itong sabi ko, pwede ho ba, Congresswoman, Your Honor, pag-usapan muna namin ito mamaya. And then, bukas ho uli, bigay na namin sa inyong kung pwede. Right there and then, sinabi na, nag-decide siya na hindi na ako. So, my family, medyo nasaktan din ng kasi ibig sabihin, he did not even lift a finger to defend me. And then, nagkita naman kami nung Monday, in-explain niya, yun na nga yung sitwasyon. Pero nag-reflect ako na hindi rin klaro sa akin ang job description ko. Kasi volunteer na ako. Nagawa ko yung trabaho ko in 1 month. Meron na siyang blueprint na email ko na sa kanila. Yung plano, ang kailangan ko lang execution. Naisip ko, kung hindi ako magre-resign at nasa DOH ako, itong Dengback siya will continue for a longer period of time. Kasi from ombudsman sa RTC courts right now at nasa Sandigan Bayan, it will take a long time. And they will continue to attack me na in the spirit, kunyari in the guise na ganito. I cannot take that kasi nagsasuffer naman yung family ko. Nilinaw din ni Leachon na wala siyang natatanggap na sweldo mula sa DOH simula nang manungkulan siya bilang Special Advisor ng Kagawaran. Iginit din ni Leachon na bagamat hindi niya anya katanggap-tanggap ang tila pagtalikod sa kanya ni Secretary Herbosa at sa kabigon nitong ipagtanggol siya sa pamamahiya ni Congresswoman Janet Garin sa publiko, ay tutulungan pa rin niya ang Kagawaran para sa bayan. Yung advocacy naman natin, 15 taong ko na itong ginagawa, regardless of the leader. Kay President GMA, kay Noynoy, kay Presidente Duterte, ngayon kay BBM. So, regardless kung anong ideology mo, nandun naman ako lagi, Alex, at ikaw, parte ka ng buhay ko. Ang laking tulong mo, Alex, sa aking advocacy. Without you and the rest of the media, hindi natin na-push yung mga importante, yung syntax law, universal healthcare law. Ang dami nating naitulong Pero sabi ko nga, yung mga tumutulong sa bayan na hindi nga ako nag-apply. Kaya nga natuwa si Ted, hindi ka pala nag-apply na Department of Health. Paano mo nalaman? Alam ko yung mga in-interview. Secretary, sir, no? Hindi ka nag-apply. Hindi ako nag-apply, nalaman niya. Kaya gusto ko niya, Tony, kasi hindi ka pala nag-apply na Department of Health. Sabi ko hindi naman ako nag-apply marami ring tao na gustong i-push ka, yet hindi mo tinanggap. For that reason, sabi niya sa akin August 11, I'm taking you in because of your sincerity and advocacy. And then suddenly, after 1 month, September 11, suddenly, with just one shove or push ng isang kongresista na meron namang ibang agenda, suddenly nag-turn yun into from 100% to zero. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, tapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime.
Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.